Do you want to meet this person? Gusto mo bang makilala itong taong ito? This person is the most richest person in the whole world. Gusto mo bang ma-meet yung taong pinakamayaman sa buong mundo? He has the antidote to cure cancers. Nasa kanya pong mga kamay, yung solusyon para magkaroon ng kagalingan. Lahat ng klase ng sakit. Siya po ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakasikat. Sino po dito gusto niyang makamit ng mga ganong tao, yung medyo bigatin? Pakitaas po ang kamay. Kung ang sagot niyo po ay yes, pakisabi sa katabi mo, normal lang yan. That's normal. Pero ang second question po dyan, gusto ka rin kaya niya mamit? Ang nakakalungkot po dyan, baka hindi. No, alam niyo naman, yung mga taong sikat na ganyan, makapangyarihan, gustong-gusto natin magpa-picture, gustong-gusto po natin ng autograph. Pero kung tatanungin mo sila, gusto niyo rin po ba akong ma-meet? Medyo negative po tayo dyan. Unless na lang symbiotic po ang mangyayari. Kung nakikita ng taong yon, may pakinabang ka, may pakinabang din siya, baka marahil. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot. Ang mabuting balita, ito po, si Jesus Christ, He is the King of Kings, Lord of Lords. Si Jesus Christ, pinakamataas. Agree po kayo dyan? Pinakamakapangyarihan. Do you agree? Si Jesus Christ, na pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamataas, nasa Kanya ang kapangyarihan para bigyan ka ng eternal life. Nasa Kanyang mga kamay para bigyan ka ng kagalingan. Ito po, good news. Gusto niya tayong ma-meet personally. Kahit wala siyang pakinabang sa atin, kahit wala tayong may pagmamalaki, kahit simpleng tao lang tayo, gustong-gusto po ng Panginoon. Makilala ka, makilala mo siya, pakihawakan yung katabi mo. Ganun ka ka-importante sa Diyos. Ganun ka kahalaga sa Kanya. Amen. At kung masaya po kayo sa narinig nyo, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Tayo po'y makakaupo na po sa presensya ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, maraming pagkakataon sa Biblia, pinapakita ng Diyos na gusto niya na makilala mo siya. Gusto ng Diyos na maunawaan natin siya. Babasa lang po ako ng isa pero napakarami po niyan. Kayo na po bahalang maghanap na po. Ang sabi po diyan sa John 17:3, basahin po natin ng malakas. This is eternal life, that they may know you, the one true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ito daw yung buhay na walang hanggan. Yung makilala natin siya. Yung pagkakilala po dito, hindi po ito, pakihawakan yung katabi mo, hindi po yan head knowledge. Ang pagkakilala dito, na sinasabi ng salita ng Diyos, yung makilala natin siya ng malapitan. Yung meron pong intimacy, meron pong closeness. Gustong-gusto ng Panginoon na mapalapit tayo sa Kanya. Can we say amen to that? Kung bubuksan mo ang puso ng Panginoon, gusto po ng Diyos maging kaibigan niya tayo. God wants you to be His friend. Pakisabi nga sa katabi mo, kaibigan ka ng Diyos. Kaibigan ka ng Panginoon. At bilang kaibigan natin ng Diyos, sabi sa awit kanina, He is good
He is faithful. Sa lahat po ng kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo, tapat ang Panginoon. Sino po dito maraming kaibigan? Maraming kumpare, kumare. Maraming FB friends. Sino dito nasa 1,000 yung kanyang FB friends? May 2,000, may 5,000 na po. Napakarami nating kaibigan. Pero iba pong kaibigan ng Panginoon. He is your best friend. Amen. May mga tao, sasamahan ka lang nila kasi may nakukuha sila sa iyo. Kailangan ka pa nila. Minsan nga natitiis yung mga kahinaan mo dahil may nakukuha sila sa iyo. Pero kapag nakuha na nila yung gusto nila, kaya na nilang tumayo kahit wala ka, bibitawan ka na nila. Ang nakikita na nila yung kahinaan mo, pagkukulang mo, kasalanan mo, hindi ka na binabalyo katulad ng dati. Pakisabi sa katabi mo, ibahin mo si Lord. Iba ang Panginoon. Sa Panginoon, mga kapatid, sabi ko nga kahit may mga pagkukulang tayo sa Kanya, hindi ka pa rin niya bibitawan. Amen. Kahit nga para bang wala ka naman na ibibigay kay Lord, kasi Lord siya Panginoon siya kumpleto siya. Nandyan ka o wala, Panginoon siya. Pero hindi ka pa rin niya kayang talikuran. Ganun ka niyang kamahal. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Kapag tinignan ka ni Lord, hindi niya tinitignan yung mga pagkukulang mo, yung past mo. Ang tinitignan niya ngayon, yung puso mo na naglilingkod ngayon sa Panginoon, nagpapatuloy. Pakitapik ka yung katabi mo, He is your best friend. Siya yung totoong kaibigan. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya ilalaglag, hindi ka niya kalilimutan. Mahalaga ka sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po ng John 15 verse 13, basahin nga po natin ng malakas, mga kapatid. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Sino po yan? Na inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yan ang ating Panginoon. Sa Tagalog po, basahin natin. John 15:13, 1, 2, 3, go. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sobrang lupit. Sobrang tindi. Makakakita ka ba ng ganyang kaibigan sa mundo? Sa labas? Wala po. Panginoon lang. Panginoon lang. Siya lang yung nag-alay ng buhay para sa atin. Dapat tayo parusahan, dapat tayo ang ibulid sa apoy ng impyerno, pero salamat sa Panginoon, lahat yun ay sinalo niya para po sa atin. Can we say hallelujah to that? Hallelujah. Now, what does it mean to be a friend of God? Ano nga ba ibig sabihin ng kaibigan ng Diyos? Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo nga siya, ikaw ba si Moses? Si Moses kasi isa sa mga kaibigan ng Diyos. Tingnan niyo sabi ng Bible, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Si Moses po, pag kinausap ng Diyos, hindi na gumagamit ng mga dreams, pangitain, vision. Kapag kinakausap siya ng Diyos, face to face, ganun sila ka-close. Magkaibigan sila ng Panginoon. Alam mo, ang sarap maging kaibigan ang Panginoon. Kasi pag kaibigan mo ang Panginoon, pag nagsalita siya sa iyo, nararamdaman mo. Pag nagsalita sa iyo si Lord, naririnig mo. Kahit parang pabulong lang. Sino dito, pag nagbabasa ka ng scripture, nakikinig ka ng Word of God,
nangungusap sa'yo si Lord. Ganon ka ka-close sa Panginoon. Ako po, pag nakikinig ako ng mga sermon, o kaya ng praise and worship, tinatamaan ako. Naiiyak ako, nabibless po ako, napupuspos po ako ng banal na spirito. Ganon daw po yung taong malapit sa Panginoon. Pero yung isang tao na medyo malayo, kahit sigawan po ng Diyos parang hindi niya naririnig. Kahit ang dami ng pinapakita ng Panginoon, para bang hindi niya naiintindihan. Sino ho dito, nararamdaman mo, kinakausap ka ng Panginoon? Sa mga sitwasyon, sa pagbabasa mo, sa pakikinig mo, sa mga awit tungkol sa Diyos, pakisabi po, wow, galing yan. Amen. Pero kapag yung isang tao medyo distant, medyo malayo, ay naku, kahit buksan mo yung Biblia, kahit paliwanagan mo, parang hindi niya magets. Para kang naghahagis ng perlas sa baboy. Tinatapakan lang. Salamat. Kung tupa ka ni Kristo, isang baksak na para sa Panginoon. Yan ang mga tupa ni Kristo. Nakikinig. Sensitive. Nagre-rema sa Kanya ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba si Abraham? Katulad mo ba si Abraham? Kaibigan din ng Diyos yan si Abraham. Basahin natin James 2:23. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him. Pakisabi po, as righteousness. And he was called God's friend. Ang galing, no? Paano naging kaibigan ni Abraham si Lord? Pakisabi po, pananampalataya. Pakisabi po, pagsunod. Magkadikit po yun, no? Si Abraham po, dahil nananampalataya siya sa Panginoon, kahit wala siyang nakikita, sumusunod siya sa Panginoon. Sino ho dito nananampalataya kay Lord, pero hindi sumusunod? Dead faith yan. Patay na pananampalataya yan. Yung sumasampalataya ka, hindi ka sumusunod. Next question. Sino po dito yung sumasampalataya ka kay Lord at sumusunod ka sa Kanya? That's faith. Pakisabi sa katabi mo, that's faith. Yung kahit wala kang nakikita, sumusunod ka. Halimbawa, giving, pagkakaloob. Sabi ng Panginoon, magbigay ka, ibabalik ng siksik, liglig, at umaapaw. Sa totoo lang, yung utos na yon, wala ka pang nakikita. Wala ka pang nakikita, pero dahil nananampalataya ka, na kapag nagbigay ka at hindi mo pagdadamutan si Lord, babalik niya yan 100-fold. Amen. Pakitapik yung katabi mo, yung medyo malakas, gising. Hallelujah. Ganun po yung pananampalataya, yung kahit hindi mo pa nakikita yung mga pangako ng Diyos, musunod ka. Sabi ni Lord, every Sunday mag-worship ka, magkakaroon ka ng kapahingahan, kalakasan. So, hindi mo pa nakikita yung kalakasan, kapahingahan, sumusunod ka. Sabi ni Lord, unahin mo ang aking kaharian, ang aking kalooban, at ang lahat ay idaragdag sa iyo. Hindi mo pa nakikita yung dagdag, abay sumusunod ka na. That's faith. At kapag ganito ka, you are like Abraham. Kaibigan ka ng Diyos. Ang sarap maging kaibigan ng Diyos. Amen. What a privilege to be a servant of the Lord. Privilege, pakisabi po, privilege. Yung tayo po ay tawaging lingkod ng Diyos, privilege yan. Kasi, biruin mo, Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, tapos tawagin kang lingkod ng Diyos. Privilege. Pero dito po, hindi lang po lingkod ng Diyos ang tawag ng Panginoon sa atin. Dito po sa John 15:5, matindi po ito, mas matindi. Hindi ka tinatawag ni Lord na yaya, katulong, alipin,
Di ba privilege yan? Halimbawa, sa isang presidente, sa isang hari, ikaw ay yaya doon, ikaw ay tagapagluto, ikaw ay kusinera. What a privilege! Kasi naglilingkod ka sa pinakamakapangyarihang tao. Tama po? Nasusundan natin? Pero dito po, sa talatang ito, hindi lang pala alipin o lingkod ang tingin sa atin ng Panginoon. Basahin nga natin na malakas. John 15:5, no longer do I call you. Pakilakas. Yung mas malakas dyan. Yung salita at sigaw ng gising. Yan, medyo nagising-gising na po. No longer do I call you servants, but I have called you. Pakisabi po, wow! Wow, grabe ka, Lord. Ang galing mo, ang bait mo. Biruin mo, yung amo mo, tawagin ka ng best friend tayo, ha? Close friend tayo. Ganon po ang Panginoon sa atin. Siya na pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya na Diyos. Siya na Creator. Maker of heaven and earth. Sabi sa atin, kaibigan kita. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Paglalaban kita. Kung nararamdaman niyo yung presence ni Lord, malakas nga, palakpak para kay Lord. Hallelujah! Sa panahon ngayon, para bang ang hirap na makatagpo ng totoong kaibigan. Napakahirap na. Minsan, kung nag-iisip ka lang ng malalim, kung nag-iisip ka lang, iko-close kaya nila ako kung ako ay simpleng tao lang? Iko-close kaya nila ako kung wala akong position? Iko-close kaya nila ako kung wala akong pera? Tingin ko, hindi sila gaano ka-close sa'yo kung wala ka sa ganyang kalagayan. Pero ang totoong kaibigan, kahit nasa baba ka pa lang. Sino dito, ang tagal lang magkaibigan? Talagang sa hirap at ginhawa. Yan po yung totoong kaibigan. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon kasi tinuring niya tayong kaibigan. Bless po tayo doon. Tanungin mo yung katabi mo, pakitanong ngayong katabi mo, mabuti ka bang kaibigan? Baka mamaya kasi masamang kaibigan ka, medyo alalay-alalay lang kami sa'yo. Tanungin mo, are you a good friend? Mabuti ka bang kaibigan? Ito po ang lagi niyong tatandaan. Basahin po natin ng malakas. Ang isang tao na may takot sa Diyos ay mabuting kaibigan. Taas po ang kamay ng may takot sa Diyos dito. Yung dalawang kamay. Alam mo, huwag niyo po ibababa kasi gusto kong ipakita natin to kay Lord. Kung naghahanap po kayo ng totoong kaibigan, piliin niyo yung may takot sa Diyos. Hindi ka niyan tatraydurin. Hindi ka niyan huhudasin. Hindi ka niyan ilalaglag. Hindi po yan yung pagpera na ang pinag-uusapan, bibitawan ka na niyan. Hindi po yan hihiwalay sa'yo. Yan po ang totoong kaibigan, yung pong may takot sa Diyos. At gusto ko ipalakpak natin ang malakas sa mga kamay na yan. Purihin ang Diyos. Ang isang taong may takot sa Diyos, totoong kaibigan yan. At gusto kong ulitin sa'yo, yung pong mga kapatiran na nagtaas ng kamay, totoong tao po yan. Totoong kaibigan yan. Ilan po sa kanila, more than 20 years ko nang kakilala. Yung ilan sa kanila, more than 30 years ko nang kakilala. Talagang ano yan, sa hirap at ginhawa, talagang walang iwanan. Purihin po ang Diyos. Sa pagtatapos po natin, paano ba tayo maging mabuting kaibigan ng Diyos?
At paano rin tayo magiging mabuting kaibigan sa ating mga tao sa paligid natin. Kasi naniniwala po ako, pag mabuti tayong kaibigan ng Diyos, damay po yung ating pamilya, damay po yung mga kasama natin sa trabaho, kasama natin sa negosyo, kasama natin sa church. So kapag mabuti tayong kaibigan, damay-damay na po lahat yan. Amen. So ano po ang mga katangian ng isang tao na mabuting kaibigan ng Diyos? Una po, siya po yung nagmamahal sa Word of God. Love His words. May pagmamahal siya sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng John 14:15, Jesus said, "If you love me, you will obey my commands." Parang sa mga anak. Taas niya ang kamay ng mga anak. Ayan, mga anak. Sabi kung mahal nyo yung magulang nyo, kung nire-respeto nyo yung mama at papa nyo, sundin mo sila. Sundin mo yung mga salita nila. Sundin mo yung mga sinasabi nila. Ganon din po sa pananampalataya, kung talagang mahal natin ang Panginoon, susundin po natin ang kanya pong mga salita. Next slide, tignan po natin ito saglit. Ano po ang napapansin nyo po sa picture? There is a pilot, an airplane. May isa pong pastor nagtanong sa isang kapatiran na pilot, ano bang mapapayo mo? Ano bang dapat naming gawin? Dapat naming tandaan sa pagpapalipad ng airplane? Tanong ko po, gusto mo ba niyong marinig? Kahit papaano meron tayong kaunting kaalaman sa pagpapalipad ng eroplano. Amin po ba? Okay lang po? Pwede po? Ang sabi po ng pilot sa kanyang pastor, "Pastor, ang isa sa mapapayo ko po, always trust the instrument." Yan po yung mga instrumento na yan, yung mga aparatos. Sabi niya kasi dumarating yung time, wala na kaming nakikita. Sa himpapawid, hindi namin alam kung gaano na kami kataas, gaano na kami kababa, hindi na namin alam kung babangga ba kami sa bundok, sasayad na kami. Ang lagi lang po namin ginagawa at tinatandaan, nagtitiwala kami doon sa instrument. Hindi kami nagtitiwala sa emotions, sa nararamdaman namin, sa pakiramdam ko, mukhang sasayad na kami. Mukhang wala na kami sa earth. O, wala doon sa emotions, kundi sa aparatus, sa instrument. Sa buhay Kristiyano, ano po ang instrumento na binigay sa atin ng Panginoon? Pakisabi po, Word of God. Doon lang tayo lagi sa Word of God. Huwag tayong masyadong magtiwala sa emotions po natin. Maraming Kristiyano po, nalulungkot ako, masyadong emo. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang emo. Yung masyadong hyper, masyadong emotional. Masyadong emotion na eh. Nakikita nyo, puro emotions na. Pag masaya, talagang napakasaya, tawa ng tawa, talon ng talon. Emotional eh. Kapag malungkot, iyak ng iyak. Alam mo, wag mong susundin ang emotion. Mas sundin mo ang Word of God. Ano ba sabi ng Word of God? Halimbawa, pakisabi po, pag-aasawa. Ayan, sa pag-aasawa, wag po emotion ang sundin. Sundin po natin ang Word of God. Sa Word of God ka susunod. Brother Ronnie, Brother Brian, Word of God. Kapag emotion ang sinunod natin, uy, ayos to, ganda nito, okay na, emotion eh. Grabe, di na ako makakain, di na ako makatulog, eto na yata. Pero sundin mo Word of God. Sabi ng Word of God, piliin mo yung babae na may takot sa Diyos. Piliin mo yung tao na naglilingkod sa Panginoon. Doon ka lagi sa Word of God. Kapag sinunod natin ang Word of God, nakikita naman po niyo sa mga Christian couples na nandito ngayon, andun yung victory, andun yung success. Sundin mo lagi yung Word of God. Amen! Tingnan po natin ito. Sa isang
pagkain ng, ang tawag po dyan, vegetable salad. Ang mga tao daw, pag sumunod sa Word of God, parang kumakain ng vegetable salad. Alam ko yung iba sa inyo ayaw yan. Pero sino po may gusto? Dati ayaw ko, ngayon gusto ko na yan. Taas nga kamay, vegetable salad. Ayan. Tinuruan po ako ng aking mahal na asawa kumain yan. Pero alam nyo po, nung unang kain ko po ng vegetable salad, alam nyo kung ano kinakain ko? Yung grapes. Yung grapes lang. Sarap ng vegetable salad. Grapes lang. Pero hindi ko kinakain yung kamatis, yung lettuce. Hanggang sa natutunan kong ma-appreciate, ang sarap pala. Masustansya. Masarap. Amen. May mga tao, pag nakikinig ng Word of God, may mga tao, kapag sumusunod sa Word of God, parang kumakain ng vegetable salad. Pinipili lang yung grapes. Ang daming grapes dito. Kumain ka ba ng vegetable salad? Oo, hindi ka kumain ng vegetable salad. Grapes ang kinain mo eh. May mga ganyan. Pag sumunod sila sa Word of God, gusto nila yung mga Word of God about blessing, pagpapala, yung mga Word of God na parang masarap, matamis. Pero ang isang totoong nagmamahal sa Diyos, sinusunod niya lahat ng Word of God. Unti mo yung tinuturo ng Word of God na pagpapatawad, ginagawa niya yan. Sino pong gumagawa ng pagpapatawad? Pagpapakumbaba, ginagawa niya yan. Pagtatights, ginagawa niya yan. Paglilingkod, pagkakaloob. Huwag lang po tayong sumunod sa mga Word of God na para bang masarap lang sa panlasa natin. Kasi pang-actin lang eh. Para lang sa kapakinabangan po natin. Pakisabi nga sa katabi mo, tapikin mo siya sa balikat, sundin mo lahat. Kainin mo lahat yan. Mabuti sa iyo lahat yan. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano pa tayo magiging kaibigan ng Panginoon? Pakisigaw po, love one another. Ang isang totoong kaibigan ng Diyos, nagmamahal yan sa kapatiran, nagmamahal sa kapwa. Hindi ka pwedeng tawaging kaibigan ng Diyos kapag masama ugali mo, may kaaway ka, nakikipag-away ka sa post sa Facebook, nakikipag-away ka sa social media, di ba? Hindi ka totoong kaibigan ng Diyos kapag may kaaway ka. Amen. Ang isang totoong kaibigan ng Diyos, meron siyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Basahin po natin, John 13:34 to 35. Let us read louder. Basahin natin na malakas. 1, 2, 3, go. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Sabi ng Panginoon, mahalin natin ang isa't isa, mga kapatid. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ang linaw po ng salita ng Panginoon. Kapag mamahalin natin ang isa't isa, totoo tayong mga disciples, totoo tayong mga tagasunod, totoo tayong mga kaibigan ng ating Panginoon. Sa isang pag-aaral po, iniskan po nila yung brain po ng dog. Iniskan po nila. Alam po ba niyo kung anong findings? Sa pag-scan po nila sa brain po ng isang dog, nakikita po nila na mas excited po yung dog sa kanyang master. Kesa sa pagkain, kesa sa kanyang kapwa-aso, kesa sa kanyang manliligaw. Mas excited po yung dog po natin kapag nakikita po tayo. At pwede kong sabihin, totoo po yan, dahil yung amin pong isang dog po na ang pangalan ay si Penny, sa bahay po namin, nandoon po sa isang kwarto namin yung kanyang bahay. Meron po siyang bahay-bahayan doon. Napakalungkot po nun pag nandoon lang siya. Sobrang lungkot. Pero kapag pinakawalan niyan, ako grabe. Ang owner po talaga niya, yung aking mahal na asawa, ay talagang
Sobrang excited niya. Marunong siya tumawa. Pag tumawa siya, parang may sound. Ibang klase po. Sobrang hyper. Sabi ko, parang siyang sumasamba. Dinidilaan yung paa ng kanyang owner. Tapos talon ng talon, ikot ng ikot. At minsan po, hindi na siya makakain. Dahil mas gusto niya po sa presence po ng kanyang owner. Nakakalimutan niya ng kumain. Nakakalimutan niya na yung ibang bagay sa paligid niya. Doon lang po siya sa kanyang owner. Kaya siguro tinawag siyang man's best friend. Ang point ko lang, sana ganun din po tayo sa master po natin sa ating Panginoon. Sana ganun din po yung nararamdaman po natin pagmamahal, katapatan sa owner po natin. Amen. Sa isa pong pag-aaral, kapag inilagay mo yung 100 na itim na langgam sa isang bote, imagine mo 100 nilagay mo, color black. Tapos yung kulay pula, alam niyo yung kulay pula, 100 ulit. Nilagay mo sa isang garapon, ilan na lahat? Ba? Ang gagaling, nakikinig talaga. Hindi daw po nag-aaway-away yun. Nagsasama po sila ng maayos. Pero kapag ito'y inalog mo, shinake mo, ginulo mo, magpapatayan po sila. Akala nila yung red ant, akala nila yung black yung may dahilan ng kaguluhan, kaya magpapatayan sila. Ano pong lesson? Ang lesson, kapag tayo ay niyayanig ng dyablo, may ginagawang mga trials, problems ang dyablo, pakisabi sa katabi mo, huwag tayong magsakitan. Huwag tayong magsasakitan. No? Kasi kung sasaktan mo ko, sasaktan kita, ay pagtatawanan po tayo ng dyablo. Kasi ang dyablo po ang may dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan. Sa isang pamilya, sa isang church, sa isang samahan. Sino pong nangangako dito? Hindi siya mangangagat. Hindi siya makikipag-away. Kasi alam natin, sa likod ng bawat problema, ang dyablo ang dahilan. Sino may boyfriend, girlfriend dito? Huwag mo laging awayin yung boyfriend mo, baka i-break ka niyan. No? Sino dito lagi nang-aaway ng boyfriend? No? Huwag mo laging awayin. Huwag mo laging awayin yung asawa mo. Huwag mo laging awayin. Tingnan mo yung dahilan kung bakit may mga problema. Huwag mo laging ituro. No? Ituro mo, subukan mo. Ituro mo yung katabi mo. Turo mo. Ganyan mo. Pag tinuturo mo siya, yung isa mong kamay, yung isa mong daliri sa kanya, yung tatlo na kanino? Nasa iyo. Yung nasa taas, pati Diyos sinisisi mo. Huwag po ganun, mga kapatid. Ano man dumating na pagsubok sa atin, walang sisihan. Mananalangin po tayo, magpapatawad, magpapakumbaba, at magpapatuloy sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Yung malakas, pinakamalakas sa malakas, na may kasamang hiyaw ng mga gising. Salamat po sa mga gising, Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Paano po tayo magiging kaibigan pa ng ating Diyos, ng ating Panginoon? Sa James 4:4, do not love this world. Hindi pwedeng maging kaibigan ka ng Diyos tapos minamahal mo yung sanlibutan. Do not love this world. Basahin nga po natin ng mabilis, James 4:4. Lakasan niyo po malakas na malakas. 1, 2, 3, go. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Clear? Maliwanag po. Pag nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan, nagiging kaaway ka ng Diyos. Huwag kang makipagkaibigan sa sanlibutan. Ano ibig sabihin nito? Aawayin mo sila? Ay, hindi ganon. Ang ibig sabihin niyan, do not compromise to the pattern of this world. Ano man yung ginagawa ng mga tao na wala sa Panginoon, ano man yung mga practices nila, paniniwala nila, pwede po ba bilang mga kaibigan ng Diyos, wag po tayong umayon. Wag po natin silang gayahin. Tingnan niyo po dito. Sino po nakapanood niyan? Titanic? Sino nga ulit yan? Jack! Jack and Rose. Naku, kami yata hindi lang 3 beses namin pinanood yan nung araw. Panoorin nyo doon sa mga kabataan. Ganda po yan. Titanic sank on April 15, 1912. Kung titignan po natin imagine nyo lang po, no? Ang barko po, nasaan po ang barko? Nasa karagatan. Okay lang po yun. That's okay. Kesa naman yung barko nasa highway, hindi pwede. Kesa naman ang barko nasa himpapawid, hindi pwede. Dapat lang ang barko nasa karagatan. Pero kapag ang karagatan pumasok sa barko, lulubog po ang barko. Kapag ang karagatan pumasok, sumakop sa barko, lulubog to parang Titanic. Ano po ibig sabihin? Pakisabi po, church. Pakisabi po, believers. Pakisabi po, followers of Christ. Tayo po yun. Okay lang po na nasa sanlibutan tayo. Pero wag nating hahayaan yung sanlibutan pumasok po sa atin. Okay lang po na ang church nasa sanlibutan, pumapalaot, nangingisda. Pero wag nating hayaan yung sanlibutan, yung ugaling makasanlibutan, yung sistema ng sanlibutan, wag papasok sa church. The church became worldly today. And the word became churchy. Ganyan po nangyayari. Yung sanlibutan, nagmumukhang religious. Ang church po ngayon, nagiging mukhang worldly. Huwag natin papayagan yon. Amen. Kung ang mga kasalanan sa sanlibutan, papasok sa church, masisira po ang church. Hindi po ito makakasama sa rapture. Ngayon po, may mga churches, nagkakasal po ng parehas lalaki, parehas babae. Sasabihin ko po sa inyo, hindi po natin papayagan pumasok yun sa church natin. Dahil Christ is coming, malapit na dumating ang Panginoon, malapit na ang judgment day. Nakalulungkot po, yung pong mga church na worldly na ngayon, kita niyo po, worldly na. Sad to say po, iwan po yan sa rapture. Amen? Ano man po yung kasalanan na ginagawa ng sanlibutan, doon na lang po yun. Pero sa atin, lalakad po tayo sa salita ng Diyos. Lalakad po tayo sa Panginoon. Tanong po, tanungin mo yung katabi mo, ano favorite food mo? Nararamdaman ko yung gutom mo eh. Kakain tayo mamaya. Well, kung kayo magkaibigan, alam mo yung favorite food niya. At kahit papano, nagkakahawaan yan. Tama? Kung ano yung gusto niya, gusto mo na rin. Ano ang favorite food ni Jesus Christ kung talagang kaibigan ka ni Lord? Tapos na tayo. Basahin natin ng malakas. Jesus said to them, "My food is to do the will of Him, the will of my Father who sent me, and to completely finish His work." Ano po ang pagkain ng Panginoon? Ang pagkain ng Panginoon, sundin ang kalooban
ng kanyang ama. Ano po ang kalooban ng ama sa context dito? Pakisabi po, mission. Dito po sa context na binasa natin, yung kalooban ng ama dyan, yung tao na madala ng Panginoon sa kanyang paanan. Yung Samaritan woman na dala niya sa paanan ng Diyos sa kaligtasan. That's our mission. Ang favorite food po natin bilang mga kaibigan ng Diyos, pakisabi po, mission. Mission po. Hindi po mamamatay po ang mission sa atin. Gustong-gusto natin laging mag-mission. Gustong-gusto natin laging magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Pwede po ba natin ipikit ang ating mga mata? Damayin natin ang presensya ng Diyos at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Let us thank God for everything that He has done in our lives. Lord, marami pong salamat for being our friend. Salamat sa kabutihan mo. You are always good. You are always faithful. You have never leave us nor forsake us. Panginoon, maraming pagkakataon na pwede mo na kaming bitawan, pero hindi mo kami binitawan. Maraming pagkakataon na pwede mo na kaming talikuran, pero hindi mo kami talikuran. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pakisabi po, salamat, Panginoon. Hindi mo ako binitawan. Hindi mo ako iniwan. Hindi mo ako pinabayaan. Lagi kang kasama. Lagi kang kasama, Panginoon. Salamat. Panalangin po namin, turuan mo kami. Teach us. Teach us to love one another. Teach us to love your words. Teach us, Father. Give us the strength not to love this world, not to conform to the pattern of this world. Turuan mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan. Let your will be done in our lives. Use us in mission. Use us, Father, to bring people to your feet. Gamitin mo kami, Lord. Gamitin mo kami. Pagkain namin ito. Paborito namin pagkain spiritual ito. Ang makapagdala ng mga tao sa paanan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.